Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay nabigo ka ng lahat? Ng mga taong pinagkatiwalaan mo? Ng mga pangarap na akala mo ay magiging totoo? At baka kahit ayaw mong aminin, pakiramdam mo ay nabigo ka rin ng Diyos. Nagdarasal ka ng nagdarasal pero walang nangyayari. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isa sa pinakamagandang katotohanan sa buong Biblia. Ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Pakinggan natin ang Lamentation 3 verse 22 and 23. Sa pamamagitan ng habag ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay hindi nauubos. Bago ito tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Tatlong bagay ang gusto kong tandaan mo mula sa talatang ito. Una, ang habag ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pangalawa, ang kanyang kaawaan ay hindi nauubos kahit kailan. At pangatlo, bago ito tuwing umaga. Ibig sabihin, anuman ang nangyari kahapon, ngayon ay may bagong simula para sa iyo. Alam mo ba kung sino ang sumulat ng Lamentation? Si Propetang Jeremias, ang tinatawag na weeping prophet or ang umiiyak na propeta. Nakita niya ang pagkawasak ng Jerusalem. Nakita niya ang kanyang bansa na nalipol. Naranasan niya ang pinakamapait na kalungkutan na maaaring maranasan ng isang tao. At sa gitna ng lahat ng iyon, nasulat niya ito. Hindi mula sa isang lugar ng kaginhawaan, kundi mula sa gitna ng pinakamalalim na sakit. At sinabi niya, dakila ang iyong katapatan. Paano niya nasabi iyon? Dahil kahit nawasak ang lahat sa paligid niya, hindi nawasak ang katapatan ng Diyos. At iyon, ang katotohanan iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Baka ngayon ay nasa pinakamalalim na bahagi ka ng iyong buhay. Baka pakiramdam mo ay nawasak ang lahat. Ang iyong mga plano, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga relasyon. Baka pakiramdam mo ay wala nang magandang darating. Pero pakinggan mo ang katotohanan ng Diyos ngayon. Ang kanyang kaawaan ay hindi nauubos. Bago ito tuwing umaga, kahit anong nangyari kahapon, ngayon ay may bagong kaawaan ng Diyos na naghihintay sa iyo. Hindi nabigo ang Diyos sa iyo. Hindi niya kailanman gagawin iyon. Ang kanyang katapatan ay mas matibay kaysa sa anumang pagkabigo na iyong naranasan. Baka ngayon ay katatapos lang ng isang masakit na kabanata ng iyong buhay. Isang relasyon na nasira, isang trabaho na nawala, isang pangarap na hindi natupad, at pakiramdam mo ay iyon na ang katapusan. Pero ang katapusan ng isang kabanata ay hindi katapusan ng kwento. At ang pinakamagandang bagay tungkol sa Diyos, kahit anong kabanata ang katatapos sa iyong buhay, ang susunod na kabanata na kanyang isinusulat para sa iyo ay laging mas maganda, laging puno ng pag-asa, laging puno ng kanyang katapatan. Hayaan mong ang bagong umaga ngayon maging simula ng bagong kabanata para sa iyo. Ang Diyos ay handa na. Ang tanong lamang, handa ka na ba? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong kaawaan na hindi kailanman nauubos. Salamat na kahit nabigo kami, hindi ka kailanman nabibigo sa amin. Ngayon, tinatanggap namin ang bagong kaawaan na iyong inihanda para sa amin ngayong umaga. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong katapatan kahit hindi namin makita ang buong larawan. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tandaan, bago ang umaga, bago din ang kaawaan ng Diyos para sa iyo. Hindi siya kailanman nabibigo at hindi niya kailanman bibitawan ang iyong kamay. I-share mo ang video na ito sa isang taong naniniwala na tapos na ang lahat para sa kanya. Mag-subscribe sa Voice of Hope, bagong Bible Meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.